Kaugnay ng Idil Adha, makakapanayam natin ngayon si Dr. Celia Kiram. Magandang tanghali po, Dr. Kiram. Magandang tanghali naman po. Ano ba ang kahulugan ng mga katagang Idil Adha? Ito yung day of sacrifice na pinakita ni Prophet Ibrahim na inahin niya ang kanyang anak na si Ismael. Alang-alang sa pagsunod sa kagustuhan ng Diyos. So, ibig na ito sabihin na no matter what, God is above all. Kung ano yung gusto, yung isa-sacrifice natin si ating mahal sa buhay, alang-alang sa Diyos. So, sinasabi po na ang pistang ito ay isa sa dalawang malaking pinagdiriwang sa Islam. Ano ho ang significance ng Idil Adha sa inyo? Ito yung ang tawag namin pagkurban, no? Yung pag-slaughter ng mga ng kambing o ng mga cow, no, baka, at pinamimigay ito sa mga maralitang mga kapatid na Muslim, no? So ito yung pagbibigay sa aming Allah. Isa-sacrifice namin ang lahat alang-alang sa Kanya. So, kung ang Christmas season naman po sa Pilipinas tinuturing na pinakamahaba sa buong mundo, ilang araw naman ho pinagdiriwang itong Idil Adha? Actually, isang araw lang to eh. Ito pati yung end of yung pilgrimage sa Mecca. So, isang araw lang itong Idil Adha. Yes, Dr. Kiram, si Sandro Hermoso po to. Matanong ko lang po, yung today po ba, tulad din po siya ng Ramadan na fasting din po for all the Muslims? And Hindi po. Iba naman yung Ramadan, iba naman yung Opo. fasting time namin. Ito yung pagsasacrifice, ito yung pagkugunita ng pagsasacrifice ni Prophet Ibrahim, Opo. no? Alang-alang sa Allah. Opo, Pati opo. yung kanyang anak na mahal ay talagang isinugo niya, no? Opo. Pero, Tapos, Doctor, okay. ang tanong ko po is, how do you celebrate this special event po in the Muslim community? Like, ano po yung mga ginagawa po ninyo today to, I guess, to celebrate it nga po? We go to the mosque. We have the prayer at early morning, 7 o'clock. And then, yung sa mga merong kakayanan, nag-donate sila, bumibili sila ng mga buhay na mga baka or kambing, ina-slaughter ito, hinahalal, at Okay. binibigay doon sa mga pinamimigay doon sa mga mahihirap na mga kapatid na Muslim para sa kanilang pagkain. So, Doktor, so ilang mga Muslim ho ang inaasahan natin nga nakikiisa ngayon sa Day of Sacrifice ho na tinatawag na Idil Adha? Sa buong mundo, alam niyo naman ang Islam ang pinakamalaking religion. We are now about 3.6 billion in the world, in the whole world. So lahat yan nagsa-celebrate ng Idil Adha. So, aside po from this, what else we look forward to? Ano pa po yung mga ibang religious feast na celebrations ho ng mga Muslim na ino-observe ninyo bukod ho sa Idil Adha? Meron kaming Hari Raya Haji, meron yung Hari Raya, no? Yung Ramadan, yung famous na Hari Raya namin, no? Yung pagpunta din namin sa mga pagdalaw sa aming mga namatay, no? At saka yung may mirage na tinatawag namin, no? Ay yung ascension ng Prophet Muhammad to heaven. Opo. Alright po, so panghuling mensahe na lang ho sa mga kapatid nyo hong Muslim na sa inyo hong magandang pagkakataon. Binabati ko ang aming mga kapatirang Muslim sa buong Pilipinas at sa buong mundo ng Happy Idil Adha. At sana itong sacrifice na pinakita sa atin ng ng ating prophet ng Abraham ay maging halintulad ito sa ating gagawin na ang pangunahing ating pagpapugayan or what we call this, alang-alang sa ating kung may kapal o ang aming Allah. Alright. So, happy Idil Adha sa lahat. Alright, maraming salamat po, Dr. Celia Kiram, sa pagbibigay ninyo ng oras. Assalamualaikum. Alaikum salam.